Pupunta tayo ngayon sa may BPI Pateros. Meron tayong imi-meet na client kasi magpapa-upgrade ng laptop. So, yan. Tara, samahan nyo ko. Yan, malapit na tayo. Dito na ako sa may palabas ng Almeida. Nasa BPI si ma'am. So, papa-upgrade niya yung laptop niya kasi siguro mabagal na. Actually, repeat customer ko si ma'am. Yan, kasi refer siya ng friend ko. Refer ako sa kanya ng friend ko. Yan, kasi mas gusto nila magpagawa sa mga kakilala. Saan na kaya? Ay, ito pala si ma'am. Ito na pala si ma'am. Gilid lang tayo. Opo. Ma'am, pasensya na. Matagal na kasi to, sir. I-check mo nga. Opo. Iba to, ma'am? Iba. Okay. Ibang laptop. Matagal na to since hindi ko alam kung popong pa to. Pero Ah. magana pa, sir. Bubukas pa po. Oo. Ngayon po pwede. May ano lang, nag-charge ko lang siya. Kailangan nakasaksak po. Kailangan. Sige po, check ko na lang mamaya. Ano mangyayari? Parang, Mabagal? oo, mabagal. At saka hindi ako makaano sa mga Google. Sige po, check ko mamaya. Ayun, charger mo. Yan. Kasi sayang din, sabi ko, Hmm. magana pa naman eh. Sige po. Salamat. Apo, update ko na lang po kayo mamaya. Sige po. Kung okay pa, pa-connect ko yun sa aking printer. Sige po. Apo. Ano po yung printer nyo? Epson? Saan po yun? Sa bahay? Oo. Sige po, i-remote ko na lang pagka ano po. Sige po, salamat po. Okay po, ingat po. Yan, dito na yung laptop ni ma'am. So yan, nakuha na natin yung laptop ni ma'am. Medyo challenging to. Kasi medyo oldies siyang laptop na. So gumagana pa naman daw. Ang gusto lang mangyari ni ma'am, parang ma-refresh. Bumilis ulit, tapos ma-installan ng mga updated apps like Google Chrome, Zoom. Then mai-remote na after pagka tapos na, naibalik ko na sa kanya. I-remote ko para ma-install naman yung kanyang personal printer, which is Epson ng brand. So may mga ganyang client na or customer na trusted na tayo, kaya lahat ng equipments nila, devices nila, gusto nila ipa-check kung may pag-asa pang bumilis, kung okay pa gamitin. Yan. So syempre tayo bilang knowledgeable sa part na yon, we recommend the best. So ako pag nagre-recommend kasi ako, guys, pag nagre-receive ako ng mga ganyang cases na pinapa-check muna kung okay pa, kung pwede pa i-upgrade. So hindi agad ako, kahit na nakita ko yung unit na medyo oldies na or medyo faulty na, hindi ko agad nino-know. So sinasabi ko muna sa client na sige po, i-check po muna natin, then I'll give you an update po after namin ma-check, after ko ma-check. So ganon, wag agad natin i-lose hope si client. So check muna natin, baka naman mamaya mukha lang luma-luma pero yung specs pala sa loob, di ba, halimaw pa, babagal lang, ganun, may kailangan lang gawin. So yun, check muna natin. Then pagka talagang hindi na siya okay, so that's the time na bibigyan natin yung update kay client or kay customer na ma'am, medyo outdated na talaga yung specs ng unit na to. So kasi kahit po i-reformat natin to, reinstall na ng
program, bibilis siya, pero pagka ginamit nyo po kasi sa mga updated na apps ngayon, mabagal na po talaga siya. So mga ganong klaseng updates. Then recommendation naman, susundan nyo na recommendation. Sabihin nyo mas maganda po na bumili na lang kayo ng medyo mas okay na laptop, kahit na second hand, pero at least mas mataas-taas ng konti dito, para at least magagamit nyo po ng mas matagal-tagal, kakayanin yung mga applications ngayon na bago. Ganoon, para alam ni client. Pabalik na tayo ng office. So yun, mamaya ulit check natin to. So yun, peace out. So ngayon naman papunta tayo sa Hagonoy Dreamland. Na-check na natin yung laptop na pinapagawa sa atin. So the reason kung bakit sobrang bagal niya, yun kasi unang problema na kino-concern ni ma'am. Sobrang bagal. So agad-agad chinek ko yung health ng storage niya. Kasi yung unit okay naman nagpa-power siya, walang problema. Pero yung unang-una ko agad na chinek is yung storage, yung health ng storage. So chinek ko siya through Sentinel. So ito, papakita ko sa inyo. So yun, nakita nyo. So yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nagbabagal na yung mga laptop natin, or kahit na yung mga computer natin, pag may problema na ganyan yung mga storage. So pumunta tayo, grabe usok. Switch tayo sa kabila. Yan. So papunta tayo ngayon sa binibilang ko palagi ng SSD pag kailangan ko ng SSD. So naka hard drive kasi yung laptop ngayon, so isa din yan sa factor kaya mabagal siya. Then hindi ko na na-mention kay ma'am, pero ang sinuggest ko sa kanya na pyesa na ipapalit namin is SSD na. So bukod sa babalik na sa 100% yung health ng storage niya, ay mas bibilis na to kasi naka SSD na siya. So si SSD po kasi is almost 10 times faster, na mas mabilis compare sa hard drive. So papunta tayo ngayon kay Sir Benny Bautista, yung palagi kong kinukuha ng SSD. Kung may mga kailangan kayong SSD, M.2 SATA, meron si Sir Benny yan. Chat nyo na lang siya pag kailangan nyo ng SSD para mabigyan niya kayo ng price list niya mismo. Hindi ko kabisado Check. So ayan, mamaya ulit pag nakita na kami ni Sir. Thank you. Diba, may mga ganyan salute tayo sa ganyan. Diba, ang gaganda ng kotse pero nagbibigay. Salute tayo dyan. Sa ganyang napakaliit na bagay, guys, alam mo yun, mararamdaman mo na yung driver na nagbigay na yun mabait na tao. Diba, ako simple na naka-Honda Click lang. Diba, napaka down to earth na tao ng mga ganyan. Ramdam mo agad na mabait na tao yung nagmamaneho ng ganyan sasakyan. Lalo yung mga tipo na nagmamadali na, pero since na mapagbigay sila, pararaanin ka. So medyo malapit-lapit na tayo. Magkikita kami ni Sir Benny sa Dreamland yan, since kasi nakasanahan naming tagpuan. Ayan. So doon kami magkikita. Ay putek, may dala ba akong pera? Bibili ako, wala akong dalang pera. Dito pa ba sa bulsa ko yung susi ko? Babaw lang kasi yung bulsa ko Ayoko na mailagay susi ko dito sa may bulsa, baka maiwan ko. Pag naiwan ko kasi yan, wala na tayong babalik ang susi, wala na rin tayong babalik ang motor. Pag iniwan natin pareho. Nababahing pa ako. Ano ba yan? Di pa kasi ako naliligo
Sayang tubig eh, maliligo din ako mamaya eh. Bibili lang naman tayo SSD. Shortcut na ako, dito na ako dadaan. Ay! Oh, tama dito. Tama. Then, nalimutan ko na yung mga daanan dito. Ay, quiet pala tayo. Sunday pa lang ngayon. Ingay ng pipe natin. Ooh. So yun guys, lugawan sa Taheros. Kung sino mga gustong bumili ng lugaw sa Taguig, yan, isa yan sa masarap na lugawan dito. Tama ba ako nang dadaanan dito? Hi. Sungit ng bata. Ang sungit. Sumunod tingin sa akin. Para kami alam mo yun, para kaming magkaaway tas nagkita ulit. Parang sinasabi nung bata sa mga mata niya, ikaw na naman. Ikaw na naman, nakita ko umaga. Di ka pa nga nagbabayad ng utang mo. Ganun no. So ayan, malapit na tayo guys. Bababa na tayo ng Dreamland. Papasok tayo sa lagusan ng Dreamland. Kakaliwa tayo. Kung maliwa kang bobo ka. Sir Benny. Wait lang sir, ikot ako. Ikot. Sir, yun 128. Wala nang 120 talaga? Ano po? Wala nang 120 ngayon? Wala na po. Ito Ramsta? Baka isang taon na rin po. Marami ka ng stock Oo po, medyo marami po. Baba na ng presyo mo eh. Oo sir, ang laki ng difference sa dati kaysa ngayon. Dati bumibili ako ng 120, parang 900 nga ata yun eh. Opo. Sa iba pa yon. Opo. Dati sir, medyo mahal. Ngayon medyo napura na. Oo. Wait ko. Sabi ko, regular customer ko naman sir, pupuntahan ko na lang. Saan ka ba? Upper Bigutan. Doon ka pa dati? Opo. Sana sinabi mo. Hindi sana dito tayo nagkita sa sa may Bethel, alam mo yun? Bethel. Mas malapit po ako. Mas malapit ka doon. Doon na lang sana. Bale, sunod. Sige po. Buti available ko ngayon. Ayan, si Sir Benny. I-post kita sa channel ko. Pag kailangan nyo mga SSD. Puro Ramsta lang sir, ang ano mo. Yan. Kukontent ko kasi ito eh. May nire-repair akong laptop. Ito sir. Gigas ko na lang po yung sukli sir. Hindi na. Okay na yan. Dagdag ko na yan. Okay. Thank you. Mura na rin kasi. Dati nga 900 kuha ko eh. 1 year warranty pa rin po tayo sir. Okay. Copy. May mga ano ka rin? May mga M2 ka rin? Opo. Sige. Minsan kasi kailangan ko rin M2. M2, M.2. SATA tsaka yung NVMe. Okay. Copy. Salamat po. Sige, thank you. Ingat. Wait lang. Tapa pa lang glove. Ingat sir, ingat. Ang hirap no pag ganon. Sa automatic di pwede yun eh. Hindi may start pag naka-stand. Ayan. Pag manual mahirap pala. Sasabit. Sesemplang ka nun. Lato. So
So yan, nabili na natin yung SSD. Ulitin ko lang, paulit-ulit. Next naman natin gagawin is kakabit na natin siya dun sa laptop na ginagawa natin. So bakit natin mas piniling i-repair yung laptop kahit na medyo oldies na laptop niya? Kasi itapon, sayang. Wala pa namang major problem yung laptop eh, like power, namamatay-matay, keyboard, sira-sira, hindi. Okay lahat eh, yun lang talaga yung issue niya, mabagal. So reasonable pa para i-repair natin. So actually hindi repair yung nangyari, upgrade. Repair na pinalitan natin yung pyesa kasi may problema na yung storage niya na HDD. At the same time, upgrade na rin siya kasi from HDD, in-upgrade natin siya to SSD. So, yun. So, yan lang. Cut ko muna. Mamaya ulit. Babush! So, yan. Alright. So, eto na. Yung nabili nating SSD kanina kay Sir Benny Bautista. Then 128GB siya, yan, 128GB. So install na natin siya dito sa laptop. Then after ma-install yung SSD sa laptop, install naman natin yung programs tsaka yung applications. So yan, proceed na tayo. So gamit ko screw, precision screw. So, yun guys, ito yung hard drive ng laptop ni ma'am na luma, yan. Yan siya. So, buksan naman natin yung SSD natin. So, yan. Ito siya. So, S800 na 128GB. So, kung mapapansin nyo guys, parehong-pareho lang siya. Halos ng design, ng form factor. Pero, mas mabilis yung SSD compare sa hard drive. Yan. So, dito, kailangan itong holder na to, mailipat ko siya dito sa SSD natin para mai-screw natin ulit dito sa laptop. So yan siya, ito siya. Lipat lang natin siya dito. Ayan. Tapos screw ulit natin. Medyo hindi na ko makapit yung magnet ng ano ko, precision natin.
So ayan siya. Ito kasi yung screw ng lock para dito sa laptop. So ipitan ko lang. Then kabitan natin yung SSD natin na bago. So ayan. Ito yung lumang hard drive ni ma'am. Then ito na yung bago niyang ayan, SSD na RAM stock. Ito yung hard drive kasi ni ma'am. Ito yung may problema na 70% na lang siya. So hindi na siya recommended for Windows pang OS. Kaya sobrang bagal na niya. So ito pwede pang gawin ni ma'am na external drive. Bibili siya ng Orico or any brand na external enclosure para maging external drive niya pa to. Sara na natin. Tapos since mabagal yung concern ni ma'am, wino-worry ko rin dito yung memory. So sisilitin ko ngayon yung memory naman ng laptop kung ilang gigabyte. Hindi ko na kasi na-check dun sa specs kanina. So I think ito yung memory bay. So dalawa siyang 2 gig. Meron siyang 2 gigabyte. Itong nasa baba. Then silipin natin yung kabila. So 2 gigabyte din siya. May toothbrush tayo dito. Dumi eh. Tapos ano pala guys yung type ng memory na to is DDR2. DDR2 pa siya. So sa panahon ngayon mga DDR4 na yung memory. Pero goods pa naman to lalo't naka 4 gig siya. Laban pa yan. So linisin din natin tong isa. Yan. Sara na natin. So good naman kasi naka 4 gig siya na memory. Kala ko kasi naka ano lang siya 2 gig lang or 1 gig. Dadagdagan ko sana ng 3. Pero okay na siya, naka 4 gig siya. Then may isa pang problema yung laptop ni ma'am. Yung battery niya is bloated na. Pero okay lang naman daw yun kasi sa bahay niya lang to ginagamit. So okay lang, ano lang siya, plug and play lang. So yan, buksan natin. Ito yung lagayan ng SSD kanina. Lagay ko yung hard drive naman dito. So yun guys, yung mga pinagpalitan na pyesa, babalik natin kay client kung hindi na magagamit. Para alam niya na pinalitan talaga natin yung pyesa. Ito, kabit ko na yung charger. So gumagamit ako guys ng flash drive, bootable. So yung flash drive ko may laman na siya na Windows 10, Windows PE, tsaka Windows 7. Pero hindi ko lang sure kung may Windows 7 to ngayon kasi parang nabura ko ata. So tatry ko muna mag Windows 10 OS kung magiging mabilis yung performance niya.
So yun guys, Vento yung gamit kong bootable. So Windows 10. Kaya natin i-boot. Yun na guys, Windows 10 siya. Enter lang. Next. Then, install na. So, setup is starting na siya. Ayun, firm lang ang kape. Kape tayo. So, sabi, nangihingi siya ng product key. Pero, so, wala pa tayong product key. I don't have a product key muna. Ayun na. So, agree lang yung license agreement. And next. Then, custom lang. Then, new. Apply. So ito guys na pinapakita ko sa inyo, ito na isang example ng Windows installation. So okay lang. Then next. So yun guys, mag-i-install yan 0% up to 100, then magre-restart yan pag nasa finishing setup na. So yan, kumaya ulit. So yan, 84% na siya. Lapit na. So yun guys, bumalik na siya sa installer ko, sa bootable. Hugutin na natin yung bootable ko. Then, re-restart ko lang itong laptop. Alright, so yun guys, natapos na nating i-repair yung laptop ni ma'am ng ating customer. So ang sumunod na mga nangyari after nung Windows installation, in-installan ko na siya ng applications, yung standard lang natin pagka may nagpapa-reinstall sa atin ng OS. So nga pala, ang bala ko sana noong mga oras na ini-installan ko siya ng OS, 'di ba? Ang nakita niyo doon, Windows 10 yung in-install ko. So te-testing ko lang sana 'yon kung magiging smooth pa rin. So tinry ko pa rin. And yun nga, na-amaze ako kasi kahit na ganun lang kababa yung specs niya, dahil sa kapangyarihan ng ating SSD, mabilis pa rin siya, smooth pa rin. Hindi ko na siya binalik sa Windows 7 kasi Windows 7 na nga dati yung OS ng client eh. So para at least ma-experience naman niya ng naka Windows 10. So drivers compatibility, para sa mga magtatanong kung compatible ba yung naging drivers niya. Yes po, na-install naman lahat ng needed drivers, graphics, connection. Ay, grabe. Sorry guys. Grabe yun out of lane na siya, mabilis pa rin takbo niya. Antik tayo dun. Buti na lang dati akong dancerist, nakaiwas ako. sorry. So ayan, back to the topic. So Windows 10 ko na siya para at least matuwa naman si client na latest na yung operating system na naka-install sa laptop niya. 'Di ba? Ang galing. Kahit na ganun lang yung specs ng laptop niya, palag-palag sa Windows 10. So tested ko na rin na kahit may mga nakabukas na apps, smooth pa rin siya. Kasi nga nakadalawang 2x2 GB DDR2 RAM siya. So in total of 4 GB. Although DDR2 lang siya. Ayan.
pero lumalaban pa. Tsaka ano talaga, namangha ako sa laptop ni ma'am kasi kitang kita mo sa physical appearance ng laptop na ang dami na niyang pinagdaanan, pero buhay na buhay pa din siya. Diba, ako nakita nyo guys dun sa video natin. Then yun nga pala, during installation, nung nag-install na ako ng programs, naka-encounter ako ng problema, which is biglang namatay yung unit. So additional problem yun. So unexpected yun kasi hindi natin siya na deep test ng matagalan, gawa ng ang concern kasi ni madam is mabagal. So nag-pinpoint agad ako dun sa pinaka possible cause kung ba't mabagal, which is yung storage. Yun, na-resolve naman na nag-SSD tayo, pero may nag-came up na panibagong problema. Bigla siyang namatay nung nag-i-install na ako ng programs. And then agad-agad pag ganun ang nangyari, ang pinaka number one suspect, overheating. So kaya ang ginawa ko, kinapa ko yung ilalim, and voila, napaso ako. para akong hinawakan yung ilalim ng plancha na mainit. Ganun siya kainit guys, sobra. Hindi tatagal ng 2 segundo yung kamay mo sa sobrang init niya. At kinabahan ako doon kasi pag ganun yung scenario guys, siguro 70-30%, 70% malaki yung chance na nasira na siya. Kumbaga ako yung na last touch, kaya kinabahan ako. So pinakalma ko muna yung laptop, pinalamig ko muna, and then binuksan ko na kaagad siya. Yan, binuksan ko na kaagad, chinek ko yung fan niya. At ayan, papakita ko sa inyo kung anong dahilan bakit siya nag-overheat ng bongga. Pakita ko sa inyo, dyan, post ko yung picture. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Yan, so nakita nyo anong meron? May kuta na ng alikabok, tsaka actually hindi na siya alikabok. Ano na siya, parang namuong dumi na. Kumbaga sa tubig lumot na. So barado yung exhaust. Yun yung lagusan ng init, ng buga ng init. So sarado na siya. Parang pinaderan na ng alikabok. Kabilaan, nakita nyo, left and right heat sink. Barado siya. So yun, unang cause yun. Number 1, pati yung number 1 yun, yung heatsink niya sobrang barado na. Tapos yung fan niya sobrang dumi na, malagkit na lagkit meaning barado na rin ng alikabok, kaya hindi na siya umiikot. Kaya kinabahan din ako kasi baka sira na yung fan. Hindi na siya umiikot, kaya nag-overheat siya ng ganun. So agad-agad nilinis natin. So ito naman yung after picture natin nung nalinis na natin. Pakita ko sa inyo. Yan. So yan na siya nung nalinis natin. So syempre ang linis, brush lang. Hindi natin pwedeng laban yan. Hindi natin yan pwedeng basahin. Yan, yung heatsink pwede, pero di ko na rin siya binasa kasi medyo rush na rin ako that time. Pero binugahan natin yan para sure na malinis, wala nang bara sa loob ng heatsink. Hinigup ko na yan, ginano mo. Yan. And then yan, binalik natin. And after ko ibalik, grabe, satisfying guys nung pinower on ko yung computer, ay yung laptop. Tontuwa ako unang-una sa lahat kasi gumana siya. Hindi ako na last touch. Syempre blind spot ako dun sa issue na yun na may overheating issue pala yung laptop. Tontuwa ako nung nag-on yung laptop kasi hindi ko siya na last touch. Then satisfying yung buga nung heatsink nung narinig ko na siya.
Alam mo yun, yung parang sabi nung heatsink tsaka nung fan nung laptop sa akin, "Hay, salamat, nalilisan din." Grabe, ang lakas nung buga nung fan. So ganun siya kauhaw na mailabas yung init. Samantalang nung nag-overheat siya, talagang ramdam ko na baka sira na. Hindi natin anticipated yung ganung problema kasi na may overheating issue siya. Kaya lesson learned din sa akin yon na the next time pag mga ganong laptop yung hahawakan natin, medyo oldies, expected na agad na lang natin na may mga possible ganun siyang problema din, overheating, kasi nga naman katagalan, sobrang dumi na, hindi na nalilinisan. Yun yung problema guys additional knowledge ko dito sa inyo. Yun yung nangyayari kapag ang laptop natin or even computer hindi natin pinalilinisan. Dapat at least once a year nalilinisan yung computer natin. Yan. So yun guys, kailangan, lalo kung pinaghirapan natin yung pinambili ng laptop, ng PC, ingatan natin, gastasan natin ng cleaning. Kahit pa 1,000 yan, basta worth it naman yung cleaning na ginawa, talagang nilinis, kasulok-sulukan ng computer, ng laptop natin. Gastasan natin, once a year lang yan. Kasi malaki ang impact niyan pagka yan, kagaya na nangyari sa laptop ni ma'am, nag-overheat, namatay. Ang isang laptop kasi guys, pag nag-overheat yan, ibig sabihin, na-reach niya na yung maximum heat. Pag namatay siya dahil sa overheat, na-reach niya na yung maximum heat na hindi niya na kinaya. So tuntua ako guys actually nung nabuhay yung laptop. Kasi ang angas naangasan ako doon sa laptop. Isipin mo, hindi man akong naging owner nun. Pero ramdam ko kung gaano nakatagal yung laptop na yun. Kaya amazed ako doon sa laptop na yun eh. Parang ang sarap bumili ng mga ganong laptop, tas i-revive mo, lilinisin mo, pagagandahin mo, i-upgrade mo. Parang gagawin mo siyang collection. Ay, papasok po ako sa 7-Eleven. Hindi ka ba papasok, kuya? Ako na lang. Alright, so dadaan lang ako sa 7-Eleven guys. Magji-Gcash lang tayo. Ang Gnet. So yan, pagpatuloy natin yung topic mamaya. Actually okay na yun. So yun na yan, naibalik ko yung laptop kay ma'am. Tuntua naman siya kasi okay na yung laptop niya, magagamit na niya. So dun sa naging additional problem ng laptop ni ma'am na ginawa natin ng service na cleaning, actually meron tayong dedicated service fee sa cleaning. Pero since yun nga, naawa naman ako kay ma'am kasi mahal na mahal niya yung laptop niya, tsaka kasabay naman ng service na ginawa natin na upgrade. So hindi ko na siya siningil ng mahal doon. Kumbaga pang merienda na lang yung naging dagdag. Oh my god, wala na tayong pera. So magji-Gcash lang tayo. Gcash. Ha? Hindi, papasok pala ako. Ay ko. Ay.
So yun, wait lang. GG cash lang tayo. Gcash. Kaya, double check natin baka magkamali tayo ng number. 2K din to. Tapos gusto kong bumili ng kape. Kaso ay ito, may pera pa ako sa bulsa. Gusto kong bumili ng kape. Wait lang, tingin tayong kape. Excuse me. Cold coffee. Kape. Meron ba? Sorry po. Tulong kape. Wala. Ayun. Ay 95. Mocha caramel. Putik, di kasya yung budget natin. Sige, alam ko na. Ay, hindi malamig. Sweet and smooth. Caramel macchiato, talaga ba? Legit ba to? Caramel macchiato. Great taste. Try natin. Init. Pa-Gcash muna ako ate. Ito. 2,000. Diyan na rin yung charge nun, no? Yung charge niya, diyan na rin. Thank you. 16 ohms. Magkano yan? 48. Ito. Diba? Yung budget natin pang great taste na lang. Init. Thank you. Alright, let's go. Let's back to our motor Honda Click. Yan. Ewan ko kasi naglalagay ng barya sa motor eh. Bukod sa nawawala, maingay. Kumakalansing. Feeling ko may sira yung motor natin. Diba? Palpitate malala, 2. Yan. So balik ko lang yung ating camera. Alright, let's go. Papasok tayo sa work eh. Paano tayo lalabas? Sagi ko yung side mirror niya, sorry.
Alright, so tara. So, tayo. So, yun nga, nabalik ko na yung laptop ni ma'am. Okay na tayo doon. Ay, usok. Grabe usok ng mga jeep. So, yun lang for this video. Hopefully may natutunan kayo sa content na to. And hoping na makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng content para matuto kayo at may share ko sa inyo ang knowledge natin pagdating sa larangan ng teknolohiya and motovlogging. So yun lang guys, Sir Josh Motovlog. Please subscribe, like this video, view my videos, and stay tuned. Gagawa pa tayo ng maraming content. Yun lang, peace out.